Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ba ay masaya dahil nandito tayo sa lugar na to? Amen po ba? Amen. Parang ang bilis talaga ng panahon. Di ba po? Parang kailan lang. Tapos, ito na, November. Nasa kalahating, ano na tayo, no? Pa-third week na tayo. And then, sa December, church anniversary. Parang bilis-bilis. Sabi niya ni Johaya, yung bilis naman ng ano, ako gusto ko rin naman yan. Pero, yun lang. Pag dumating na naman yung next year, birthday mo na naman. Di ba? Madadagdagan na naman yung edad mo. No? Kaya, pero napakabuti ng ating Panginoon dahil lumilipas sa mga araw, may mga nararanasan tayo. Bagyo nung last week. Di ba po? Pero nandito tayo. No? Muli, nasasamba, magpapasalamat sa ating Panginoon. Minsan literal din tayo, minsan na binabagyo ng mga problema. Di ba po? Mga nanay, may mga babayarin. No? Pero, kahit na nakakaranas ka ng ganon, nananatili ka pa rin sa Panginoon. Kasi nararanasan natin na meron tayong Diyos na may mas malaking magagawa. Amen? Sa mga bagay na yan. Kaya po, alam niyo po, napakasarap na magpuri, sasamba sa ating Panginoon. Dahil parang ang buhay natin, boring din naman kung laging happy, di ba? Baka minsan, kapag marami kang blessing at saka masayang-masaya ka, baka makalimutan mo naman si Lord. Hindi mo na siya maalala. No? Kaya isipin na lang natin na kumbaga spices ng buhay natin. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Ano po? Sabi nga, parang gulong, minsan sa taas, sa baba. Pero, sa biyaya ng Panginoon, kahit na anong circumstances ng buhay natin, lagi siyang nandyan sa atin. Amen po ba? Kaya po, alam ko na lahat tayo ay bubusugin ng ating Panginoon. Amen? Sino ba dito ang, hindi pa kumain ng almusal? Dami ah. Uy, mga kabataan, pwede bang i-occupy niyo yung upuan dito? Mas malamig dyan, oh. Sa tapat ng aircon. Ha? Ayaw nyo? Talaga? Bahala kayo. Mamaya magsasabog ng blessing dito. Nandito lahat sa harap. No? Alam nyo po, yes, yung iba siguro nag-almusal, yung iba hindi. Pero, alam ko, nabubusugin ang spiritual life natin ngayong umagang ito. Amen? Yung pagkain, alam nyo ba kahit na crave ka, no? May cravings ka, pag nakain mo yun, satisfied ka na. Di ba po? Tapos mamaya, magugutom ka na naman. Pero ang pagkain na inaalok ng ating Panginoon, no? Ang kanyang mga salita, kailanman hindi tayo magugutom. Amen? Sa Matthew 4:4 nga, no? Man shall not live by bread alone, no? But by every word from God, no? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng ating Panginoon. Kaya po mamaya, no? Sama-sama tayo na magpalain at busugin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sige po, tayo natin magsitayo at tayo po ay lalako na sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kung ano man yung mga iniisip mo, alalahanin mo, kalimutan mo yan. No? Si Lord sa kanya mo ipagkatiwala dahil sa kanya wala imposible. Tayo po lahat ay sasamba sa ating Diyos sa buhay. Praise. Ayan, isang mapagpalang araw po, umaga sa ating lahat. Ayan, before anything else, ating papurihan at awitan ng ating Diyos. Suko'y dinulog
isa sa pananalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, narito po ang aming mga puso. Nagagalak na sa iyo po'y nag-aalay ng papuri, pasalamat at pagsamba. Malapatin mo po, O Diyos, sa aming pong pagkakatipon po ito. Kami po nawa ay luubin mong maging karapat-dapat. Patawarin mo po kami sa mga pagkakasala naming nagawa. Ito man po ay sa isip, kami po ay naging marumi. Sa mga gawa, pananalitan, hindi po naging kalugod-lugod. Humingi po kami, O Diyos, na iyong kahabagan. Patawarin mo po kami, Ama, pagkat alam po namin, hindi po kami makaabot sa iyong pamantayan, sa iyong kaluwalhatian. Mahina po kami na umaamot po sa iyo ng habag at biyaya, na alang-alang po sa iyong buntong na anak, kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Kami po ay patawarin mo at paglinisin. O Diyos, ang aming naisip, ikaw lamang po ang may taas at maparangalan. Sa aming pong pagkakatipon-tipon, alam po namin ikaw ay narito po sa aming kalagitnaan. At gabay po namin ang banal na Espiritu na namumusak, nagpapaalala, umaakay po sa aming mga puso at buhay sa tamang relasyon na ikaw po ang sentro ng lahat. Pinagpapasalamat po namin dakilang Diyos ang nagdaang buong linggo na kung saan ang iyong provisyon, ang iyong pag-iingat at pagpapala ay amin pong patuloy na nararanasan. Nakaranas man po ang aming bansa ng matinding mga kalamidad. Ngunit ikaw po, O Diyos, ang sa amin po ay humawak. Salamat po sa pag-iingat mo po sa bawat isa po sa amin. Yan dalangin po namin, bigyan mo po ng kahandaan ang aming mga puso at isip na manood po sa iyo sa mga salita mo, sa mga kapangayagan mo na ihahatid po ng aming pastor. Pagpalain mo po ang iyong lingkod. Ikaw po ang patuloy na magbigay po sa kanya ng wisdom at anointing upang ang iyong mga salita ay makapangyarihan pong kumilos sa aming mga puso, sa aming mga kalagitnaan. O Diyos, na ang iyong mga kapahayagan ay inaangkin po namin patuloy na magbibigay po sa amin ng pagkaunawa na higit ka pa po namin makilala, higit ka pa po namin maranasan na magre-resulta po ito, O Diyos, ng pagbabago, ng transformation, na higit na paglago sa aming pong relasyon po sa iyo. Ang iyong mga salita ay hindi nagmamalim, hindi nagbabago. It will never fail. Pagkat ito po ay yung mga salita, O Diyos, na pinanghahawakan po namin. Kaya po, mahusap ka po sa puso ng bawat isa. Turuan mo po kami, O Diyos, maging atentibo sa iyong tinig. Ang iyong mga salita ay patuloy pong gumawa sa aming mga puso at buhay, sa aming kalagitnaan, sa higit pa po namin ikalalako, higit ka pa po namin maunawaan sa iyong kahabagan at pag-ibig, O Diyos, na ikaw lamang po ang may taas. Kaya pagpalain mo po ang lahat ng iyong magagamitin sa umaga nito. Ang mga awit, ikaw po ang magpala, magbagay sa kanila po ng wisdom, at sa bawat mga tatayo, O Diyos, ikaw din po ang magtaguyod. Sa bawat mga pusong narito, sa mga kaluluwa, sa iyong mga anak na nagkakatipon-tipon at maging yung po mga wala pa sa ngayon, abutin mo po ang bawat isa at turuan mo po kami tulungan na naisip po na ang iyong mga salita ay tunay pong tumimo sa aming mga puso. Ang iyong kahabagan at pagpapala ay aming po inaangkin, O Diyos. Kaya po anuman po ang iyong kapahayagan, inaangkin na po namin ito na magbibigay po sa amin ng panibagong lakas at sigla upang maging sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw po ang maging sentro ng lahat. Ikaw lamang po ang may taas. Ikaw lamang po ang maluwalhati at maparangalan. Pagkat ikaw po ang tunay namin kailangan. Ang aming Diyos, ang Ama, ang aming sandigan, ang aming muog, ang tumutugon po sa aming mga karahingan sa iyong kalooban. At nagpapasalamat po kami, nagkakalak na anuman po ang aming mga sitwasyon na nararanasan, batid mo po ang lahat.
maaaring ang mga pangyayari po sa aming bansa, maging sa iba't ibang panig ng daigdig, ay kapamaraanan mo po, O Diyos, na inaangkin po namin kami po ay manatiling gising na tumutugon, nagpapasakop at sumusunod. Kaya po maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat. By faith, inaangkin po namin ang pagkilos mo at pagbibigay din po ng lakas at kagalingan sa mga nangangailangan po nito. Ama, salamat po. Salamat po at inaangkin na po namin ang katagumpayan. Ang service po ito ay hindi po mawawala ng saysay. Pagkatalang po namin, ikaw po ang aming Diyos na pinaglilingkuran, na gagawa sa puso at buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya po salamat po, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Inaangkin na po namin, matagumpay na po ang gawain po ito. Sa iyo po ang lahat ng karangalan, kalwalhatian at kapurihan ng Diyos. At ang lahat na ito sa pangalan po ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Praise. Ayan, ready na po ba tayo muli magpuri sa ating Diyos na buhay? Parang hindi pa. Ulitin ko po, ready na po ba tayo muli magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Ayan, ngayong araw po, hindi lang tayo tatayo dyan sa mga silya natin, sa harap ng mga upuan. Ang gagawin natin, ibibigay natin yung the best na papuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Come on, let's clap our hands. Praise in the valley, praise on the mountain.
Ayan, gusto ko po munang basahin sa inyo itong verse na to. Sabi po sa Romans 12, chapter 12, verse 1. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God, because all He has done for you, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. So as we sing, Here's My Life po, let it be our prayer and declaration that every aspect of our lives, every moment in our lives belongs to Him. Amen po ba? Belongs only to Him. So ayan, let's continue to worship our God. Patuloy po natin siyang papurihan. Patuloy natin ibukas yung ating mga bibig para awitan siya.
it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. Mas Lord, you have it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. Let me a living sacrifice. All that I am, surrender me to your hand. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender me to your hand. I surrender. 'Cause here's my life, Lord. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender me to your hand. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender me to your hand. I surrender. Come on, let's sing once again. All that I am. All that I am, surrender me to your hands. I surrender. For the last time, all that I am. All that I am, surrender me to your hands. I surrender. Yes, Jesus. Yes, Lord. We worship you in this place, Lord. Pinagpupurihan ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Lord God. Dinadakilan namin ang iyong pangalan. Sabi mo nga po, Lord God, na dalawa o higit pa na nagkatipon sa pangalan mo, ay naririto ka sa aming kalagitnaan. We know, Lord God, na hindi lang kami dadalawa, kundi higit pa, Panginoon, sa 5 yung dami namin rito. Kaya alam namin, Panginoon, na ngayon pa lamang, Panginoon, ay naririto ka na sa aming kalagitnaan, Lord God. Na I-pray, Panginoon, let's continue this service. Patuloy ka nga pong manguna sa aming lahat. Patuloy mo kami, Panginoon, na puspusin ang iyong presensya, puspusin ang iyong pagmamahal, Lord God. Na I-pray, Panginoon, sa lahat ng distractions, sa aming pakikinig sa iyong Word of God, Lord God, sa iyong salita, Lord. I pray, Panginoon, na palayasin mo ito, Lord God. Ngayon pa lamang, Lord, ay nire-rebuke na namin ito in Jesus' name. In Jesus' name, we rebuke the work of enemy in this place. And we know, Lord God, na walang ibang makakapag-distract sa amin, Panginoon. Walang makakapag-distract sa amin. Hindi kami madidistract, Panginoon, dahil ang isip lang namin, Panginoon, ay itutuon namin sa iyo ngayong umaga, Lord God. Maraming salamat nga po. I pray, Panginoon, sa lahat pa na tatayo rito sa pulpitong ito, ikaw, Panginoon, na magtago sa kanila sa iyong likuran, Lord God, upang ang pangalan mo lamang, Lord God, ang maitaas sa araw na ito. Maraming salamat nga po, Panginoon. Muli ka namin pinapupurihan, muli ka namin pinapasalamatan, muli ka namin dinadakila sa pangalan ng iyong
our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen! Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Parang nung last week lang, di ba po, Sunday rin. Tapos sabi natin, may bisita tayong darating, pero yung bisita na yun ayaw sana natin dumating. Pero, di ba po? Pero napakabuti natin Panginoon. Kumusta po kayo mga kapatid? After ng bagyo, meron bang upong na tanggal? Or wala? Wala naman po. Dito yata sa church, dahil po pumunta si Pastor, kinabukasan, may bubong dito na isa sa Sunday School na gumanon. So po, kaya nawala pa si Mama. Nasa bakasyon. Nakapagbiyahe si Mama nung araw na rin na yun. Ayan, ano po? So, at nandito tayo, nagpapasalamat, no? Sa ating Panginoon at napakabuti ng ating Diyos sa buhay. Actually, nag-go-worry po ako nung araw na yun. Uminom ako ng propalol ko. Kasi, may sibol yung doon sa kapitbahay namin. Bumigay noon yung pader nila at pumasok yung tubig sa amin ng ganyan lang naman. Noon, yung may nakaraang bagyo. So sabi ko, dahil sa balita, talagang ang lawak po ng sakop. Di ba po? Pero Friday pa lang nagpipray na kami dito sa prayer works na pinagpapasa kamay, pinagkakaniwalan natin sa Panginoon. No po? So, yun po, sabi ko, kung papasok ang tubig, doon na kami muna sa kapatid ko dahil mataas na siya yung bahay na si Pastor na lang maiwan sa bahay. Pero, nung gabi na yun, sabi ni Pastor, hangin lang, walang tubig, walang ulan, halos, ambon lang, di ba po? Kaya alam niyo po, panatag kami, nakatulog kami, umaga na kami nagising. No? Walang worry na, ay, ganito, ganyan. Basta si Lord talaga ang kumalma sa amin. Kasi sabi ko nga, napakabuti ng ating Panginoon. Amen! Kaya po, magtiwala tayo kay Lord. Ano po, at binigyan din tayo ng Sierra Madre. No? Dahil dyan doon nabasag yung mata ng bagyo. Amen? Kaya dapat ingatan ng mga bundok. Di ba? Mag-pray natin, Lord. Tulungan mo po kami. Ano po, so, yan. So, speaking of pagpapasalamat, si Brother Ruben po, papangunahan po niya tayo sa prayer para sa ating Christian offering. Bago tayo tapos sa ating offering, meron po akong kwento. Hindi po gusto kong magkwento. Meron po 1980s, meron po kapatiran sa Bataan. Kung kapatagan yung pamilyang to, yung pinaka-padre ng pamilya, yung tatay, isang sa sadyan, operahan po siya. Ang gastos po ay nasa 20,000. Lumapit po itong nanay doon sa pastor. Pastor, kapag po pinagaling ni Lord yung asawa ko, kasi operahan po yung asawa niya. Itong barang ito, sabi niya, ibibigay ko para sa Panginoon.